TV. Jeric Agosta. Kabanata 741. Pagkatapos, tumangala si Jeric kina Leland, Waldo, Jerry, Jamie, at sa iba pa at sinabing, "Ano pa, ayaw mo ba akong mahuli at dalhin dito? Kaya nga, naparito ako, upang pagbigyan ng iyong hiling. Ninakaw mo ang pangalawang tomo ng longevity scripture sa aking sekta at sinubukan akong hulihin. Anong balak mo?" Hindi inaasahan ni Leland na si Jeric ay sasaway sa kanya ng ganoon katwiran. Higit pa rito, makatwiran ang sinabi niya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Leland na siya ay nasa mali. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang talino. Sumimangot siya at galit na sinabi, ang longevity scripture ay isang martial arts manual na ipinasa ni Sword Emperor sa Four Great Apprentice. Sa mga henerasyon, ito ay nasa pag-aari ng 4 na dakilang apprentice at ng kanilang mga inapo. Ang 4 na dakilang lihim na kaharian ng Dragonspire Secret Realms ay ang mga inapo ng 4 na dakilang apprentice. Kaya, natural na ang ikalawang tomo ng longevity scripture ay dapat na ibalik sa amin at pamahalaan namin. Napangiti si Jeric. Sigurado akong hindi sinabi ng Sword Emperor ang mga salitang iyon. Nagulat at natarante si Leland. Hindi niya sinabi iyon. Tumango si Jeric. Hindi niya ginawa, maliban kung mapatunayan mo na ginawa niya. Noon lang naintindihan ni Leland at ng iba pa ang ibig niyang sabihin. Tiyak na sinabi ng Sword Emperor na ang longevity scripture ay dapat pangalagaan ng 4 na dakilang apprentice. Ngunit hindi ito mapatunayan ni Leland at ng iba pa. Ang Sword Emperor ay matagal nang namatay. Si Jeric ay hindi makatwiran. Hindi mo ba iniisip na ikaw ay hindi makatwiran? Sigaw ni Leland. Gayunpaman, walang pakialam na sumagot si Jeric, well, yes, and no. Hindi bababa sa wala kang anumang katibayan upang patunayan na ang pangalawang tomo ay dapat manatili sa iyong pag-aari. Nakuha mo ito sa iyong kapangyarihan at lakas. Alam mo, ang batas ng gubat. Kailangang aminin ni Leland na tama si Jeric. Kinuha nila ang pangalawang volume ng longevity scripture mula sa Fenceville Dragon Sect gamit ang kanilang kapangyarihan, sinusubukang makuha ang lahat ng 3 volume. Sila ay sapat na malakas upang magpasya kung ang Sword Emperor ay nagsabi na ang longevity scripture ay dapat pangasiwaan ng Dragonspire Secret Realms. Ngumiti si Leland kay Jeric at sinabing, dahil alam mo iyon, hindi ako magsasayang ng hininga. Oo, kinuha namin ang pangalawang volume, na ipinatupad ang batas ng gubat. Sinusubukan mo bang magnakaw ng ikatlong volume sa pamamagitan ng pagpasok sa Peach Secret Realm at sadyang mapalapit sa aking anak? Dumating si Jeric sa Dragonspire Secret Realms hindi lamang para ibalik ang pangalawang volume kundi para makuha din ang ikatlong volume. Hindi naman itinanggi ni Jeric. Oo, pumunta ako dito after the second volume and the third volume. Gayunpaman, hindi ko talaga ginamit si Emma. Nang marinig ni Leland, Waldo, at ng iba pa ang sinabi ni Jeric, nagningning ang kanilang mga mata sa galit. Hindi nila inaasahan na matapang si Jeric na umamin. Hindi nila ito matanggap. Ang ikatlong volume ay ang nangungunang kayamanan ng Dragonspire Secret Realms. Kung ganoon, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi ka makakaalis sa lugar na ito sa buong buhay mo, malamig na sabi ni Leland. Walang takot na tiningnan ni Jeric si Leland at sumagot, kaya papatayin mo ako, Mr. Gardner. Ngumisi si Leland at sinabing, hindi ako nagmamadaling patayin ka. Hindi ko pa natatapos basahin ang pangalawang volume. Hindi pa huli ang lahat para patayin ka pagkatapos ko ito at makumpirma ang pagiging tunay nito. Pagkasabi noon ni Leland ay naging malungkot ang kanyang mga mata, at kinurap-kurap niya ang kanyang mga daliri. Dahil doon, umalangaw-ngaw sa buong lugar ang mga nanliligaw na tunog. Isang napakalakas na pagbuga ng mana ang tumama sa isa sa mga Akya points ni Jeric. Natigilan si Jeric sa welga. Nang makita ito, napangiti si Leland. Haha, Jeric, kahit na malakas ka, madali para sa akin, isang Martial King, natalunin ka, isang Grandmaster. Bilang Master ng Peach Realm, si Leland ay isang Martial King, isang antas na mas mataas kaysa sa isang Grandmaster.
Ang isang Grandmaster ay maaaring magtatag ng kanyang sariling sekta at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa bansa. Ngunit ang isang martial king ay ang hari ng martial arts. Ang isang martial king ay karaniwang mas malakas kaysa sa isang Grandmaster. Wala lang sila sa parehong antas. Ang panloob na mana ng isang suntok mula sa isang martial king ay maaaring sumunog sa 100 gusali sa Peach Mansion hanggang sa lupa. Hindi kalabisan na sabihin na ang kapangyarihan ay nanginginig sa lupa. Kabanata 742. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring i-freeze ni Leland si Jerick gamit ang kanyang Martial King mana. Buo ang kanyang paniniwala na nasakop niya si Jerick. Nang makitang natigilan si Jerick, tuwang-tuwa sina Waldo, Jerry, Jamek, at iba pang martialists. Tulad ni Leland, naniniwala silang lahat na nakontrol nila si Jerick. Nagkunwaring galit si Jerick at sinigawan si Leland, "Mr. Gardner, paano mo ako mailulunsad ng palihim na pag-atake?" Tiyak na hindi natigilan si Jerick sa pag-atake ni Leland. Nagulat din siya na hindi siya kayang talunin ng isang strike mula sa isang Martial King. Ito, nagbigay. Si Jerick ay isang bagong pag-unawa sa kanyang sariling lakas, na hindi mas mababa sa Martial Kings. Maaaring lumaban si Jerick, ngunit nang tamaan ni Leland ang kanyang acupoint ng mana, ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata. Pagkatapos, nakita niya kung ano ang mangyayari sa pamamagitan ng mata ng kanyang Diyos. Kaya, naglaro si Jerick at nagpanggap na nasa ilalim ng kontrol ni Leland. Nang marinig ni Leland ang sinabi ni Jerick, natawa siya. Sneak attack. How ridiculous. Ako ang master ng Peach Realm. Kailangan ko bang gawin iyon? Lahat ito dahil hindi ka sapat. Sarili mo lang ang dapat sisihin. Pagkatapos noon, tumingin si Leland kay Waldo at sinabing, "Waldo, ilagay mo siya sa tanikala na gawa sa 1,000 taong gulang na itim na bakal." "Yes, Mr. Gardner," sagot ni Waldo at naglabas ng itim na kadena na naglabas ng nakakapangilabot na aura. Pagkatapos, humakbang siya at ikinulong si Jerick sa kanila. Ikulong siya sa kuweba sa likurang bundok, utos ni Leland. "Oo, Mr. Gardner," sagot ni Waldo. Pagkatapos, kasama ang ilang martialists, sinamahan ni Waldo si Jerick sa likurang bundok. Nakahinga ng maluwag si Leland nang ihatid nila si Jerick. Sa kabutihang palad, bumalik si Jerry at ang iba pa upang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Jerick. Kung hindi, hindi lamang si Emma ang malilinlang at masasaktan ni Jerick, kundi pati na rin ang 3 tomo ng Longevity Scripture ay ninakaw niya sa pamamagitan ng paggamit kay Emma. Nagpasya si Leland na patayin si Jerick sa sandaling matapos niyang basahin ang pangalawang volume at nakumpirma ang pagiging tunay nito. Hindi siya papayag na mabuhay pa siya ng 1 segundo. Pinaalis ni Leland ang lahat ng martialists sa looban at pagkatapos ay pumunta sa Peach Pavilion kung saan nakatira ang kanyang anak na babae. Gusto niyang ibunyag kay Emma ang tunay na kulay ni Jerick. Kabanata 743. Sa Peach Pavilion. Dumating si Leland sa harap ng pavilion, kung saan may isang matandang lalaki na nagbabantay sa pinto. Ang matanda ay walang iba kundi ang pangalawang matanda, na kinuha si Emma doon sa pamamagitan ng puwersa sa ilalim ng utos ni Leland. Pagbati, Mr. Gardner. Agad na ikinuyom ng matanda ang kanyang mga kamao at binati si Leland. Tumango si Leland. "Ayos lang ba si Emma?" Sumagot ang matanda, galit pa rin siya. "Mag-ingat ka sa pagpasok mo." Tumango si Leland at sinabing, "Nakikita ko." Pagkatapos, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, pumasok si Leland sa gusali. Pumunta siya sa ikalawang palapag at nakita niya si Emma na nakaupo sa isang upuan. Nang makita siya, galit na iniwas ni Emma ang mukha at hindi siya pinansin. Nagalit siya dahil pilit siyang binawi ni Leland. Naisip na niya ang dahilan kung bakit ginawa iyon ng kanyang ama, halatang pinupuntirya niya si Jerick at ayaw niyang madamay siya. Kaya naman, medyo nag-aalala siya kay Jerick. Bukod dito, masyado siyang na-curious kung bakit gustong harapin ng kanyang ama si Jerick. Iniligtas ni Jerick ang kanyang buhay, pagkatapos ng lahat. Hindi niya talaga moari. Tumingin si Leland sa kanyang anak na babae at nagtanong, "Emma, galit ka pa rin ba sa akin?"
Habang nakatalikod pa rin ang mukha, tumanggi si Emma na tumingin sa ama o sumagot sa tanong nito. Emma, humihingi ako ng paumanhin sa pagkuha sa iyo sa pamamagitan ng puwersa. Mangyaring huwag magalit sa akin, sabi ni Leland. Noon lang lumingon sa kanya si Emma at sinabing, hindi, galit na galit ako sa'yo. Sinaktan mo ba si Jeric? Pinagaling niya ang aking likas na karamdaman at iniligtas ang aking buhay. Bakit gusto mo pa rin siyang harapin? Kumunot ang noo ni Leland at sinabing may galit sa kanyang mga mata, Emma, hindi mo alam na sinungaling siya. Siya ang pinuno ng Fenceville Dragon Sect. Wala siya rito para sa pamamasyal, ni hindi sinasadyang nakapasok siya sa Dragonspire Secret Realms. Pumunta siya doon para lang mapalapit sa iyo at nakawin ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Bagamat inilarawan ni Leland si Jeric bilang isang malisyosong tao, mariing pinabulaanan ni Emma, pare, mabait si Jeric sa akin at hindi kailanman ginamit. Kabanata 744. Ngumisi si Leland at sinabing, silly girl, halatang may lihim siyang motibo nang iligtas kanya. Kung hindi, paano siya lalapit sa iyo kapag nahihirapan ka? Inamin lang niya sa harap ng bakuran na pumunta siya rito para sa ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Huwag mo na siyang makitang muli. He is such a pugad at pagkatapos ng ikatlong volume. Hindi namin siya pababayaan. Agad namang kinabahan si Emma. Tumingin siya sa kanyang ama at nagtanong, ano ang ginawa mo sa kanya? Kaaway natin siya, ikinulong ko na siya sa kuwebo sa likurang bundok, sagot ni Leland. Tatalakayin ko ito sa iba pang tatlong Realm Master bago tayo magpasya kung paano siya parusahan. Nang marinig ito, naramdaman ni Emma na nadurog ang kanyang puso. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang ama at sinabing, pare, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong patayin si Jeric. Kumunot ang noo ni Leland at sumagot, Emma, sinusubukan mo ba siyang ipagtanggol? Kaaway natin siya. Hindi, ama, hindi siya isang kaaway. Niligtas niya ang buhay ko, agad na pabulaanan ni Emma. Sa ilang sandali, hindi maipaliwanag na sama ng loob ni Leland. Hindi niya inaasahan na sinubukan pa rin ng kanyang anak na ipagtanggol si Jeric kahit na sinabi niya sa kanya kung sino si Jeric at kung paano si Jeric pagkatapos ng ikatlong volume. Dahil dito, tunay na walang magawa si Leland sa kanyang anak na babae. Emma, kailangan mong manatili sa Peach Pavilion sa mga susunod na araw, kung sakaling hanapin mo ulit si Jeric, sabi ni Leland at bumaba. Ang likurang bundok na binanggit niya noon ay isang taluktok sa likod ng bundok kung saan matatagpuan ang Peach Mansion. Ang dalawang bundok ay pinagdugtong ng isang mahabang tulay. May kuweba sa likurang bundok. Tumingin si Waldo sa apat na martialist sa bakana ng kuweba at sinabing, bantayan mong mabuti si Jeric, huwag mo siyang tumakas. Ang apat na martialists ay sabay-sabay na sumagot, oo, Ginoo. Pagkatapos noon, sumulyap si Waldo sa kuweba at tumalikod para umalis. Ang kuweba ay napakalalim, at mayroong 12-12 ng mga silid na bato na ginamit upang makulong ang mga kriminal. Sa sandaling ito, ang isang silid na may pinto na bakal at isang bakal na kandado ay hindi gaanong naiilawan. Sa silid ay nakaupo si Jeric, na nakagapos. Bagamat siya ay nakakulong sa silid na bato, hindi siya nababalisa. Sa halip, siya ay tumingin napaka-relax. Kinapa niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang maliit na daliri na baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Nagpapanggap lang pala si Jeric, kasama si Leland. Hindi siya paralisado at malayang nakagalaw. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na nagpapanggap ay nakikita niya ang mangyayari sa pamamagitan ng mata ng kanyang Diyos. Nakita niyang may balak na patayin siya. Sa sandaling ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Jeric, at ang kanyang tingin ay tila umabot sa labas ng kuweba at umalis sa likurang bundok. Tumawid ito sa kalawakan at tuluyang nakarating sa looban ng Peach Pavilion kung saan nakatira si Emma. Nakita niyang pumasok sa bakuran ang tatlong binatilyong nakasuot ng magagandang damit. Sila ay walang iba kundi sina Arnold, Edward, at Louis. Tiningnan ni Arnold sina Edward at Louis at sinabing, sa palagay mo ba ay nasa pavilion si Jeric ngayon? Bakas sa mukha niya ang selos at puot, sinabi ni Edward,
Humph, ang swerte ng lalaking iyon na nailigtas niya si Emma sa kanyang karamdaman. Ngunit paano siya nananatili sa silid ni Emma? Tumango si Louis, oo, hindi siya miyembro ng Dragonspire Secret Realms. Paano siya nakapasok sa kwarto ni Emma? Nagkaroon sila ng ganoong pag-uusap dahil hindi sila pinayagan ni Emma na tumuntong sa Peach Pavilion. Sa oras na ito, nakita nila ang pangalawang matanda, na nakatayo sa harap ng Peach Pavilion na may seryosong mukha. Lahat sila ay mukhang curious. Alam nila na ang lugar ay karaniwang binabantayan ng ilang kasambahay, at ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang pangalawang matanda na nagbabantay dito. Kaya naman, naglakad silang tatlo na may pagkamausisa. Ikinuyom ni Arnold ang kanyang mga kamao sa pangalawang elder at sinabing, "Sir, bakit ikaw ang nagbabantay sa Peach Pavilion ngayon?" Tumingin ang pangalawang elder kay Arnold at sinabing, "Nandito ako sa ilalim ng utos ni Mr. Gardner na pigilan si Miss Gardner na umalis dito." Bakit pinagbawalan ni Mr. Gardner si Miss Gardner na umalis dito? Sumagot ang pangalawang elder, dahil natatakot siya na puntahan niya si Jeric. Natagpuan nina Arnold, Edward, at Louis ang mga salitang kakaiba. Tumingin si Arnold sa pangalawang elder at nagtanong, bakit pinagbawalan siya ni G. Gardner na makita si Jeric? Kabanata 745. Sinabi ng pangalawang elder kina Arnold, Edward, at Louis kung ano ang nangyari sa harapan ng bakuran. Matapos marinig ang kanyang mga salita, mukhang tuwang-tuwa sina Arnold, Edward, at Louis. Hindi nila akalain na magiging ganito kalaki ang mangyayari sa Peach Mansion sa loob lamang ng 2 araw. 2 araw ang nakalipas, bilang tagapagligtas ni Emma, si Jeric ay ginagalang ni Leland. Ngunit ngayon, siya ay isang nakakulong dahil nalantad ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang balak na nakawin ang 3 tomo ng Longevity Scripture. Natuwa sina Arnold, Edward, at Louis nang marinig ang balita. Naalala pa nila ang matamis na ngiti ni Emma kay Jeric 2 araw na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, lahat sila ay naiinggit kay Jeric. Akala nila ay ninakaw ni Jeric sa kanila ang dream girl nila. Ngunit nahanap ng karma si Jeric sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng sobrang saya sina Amold, Edward, at Louis. Jeric, sa tingin mo ba, isang talunan, ay makukuha mo ang pinakamagandang babae ng Dragonspire Secret Realms? Naisip nila. Pagkatapos, hindi ipinakita ni Arnold ang kagalakan sa kanyang mukha at sinabi sa pangalawang elder, "Sir, masama ba ang pakiramdam ni Emma ngayon?" Sumagot ang pangalawang elder, "Oo. Kadadating lang ni Mr. Gardner para makita siya, pero galit pa rin siya. Kaming tatlo ni Emma ay naging matalik na magkaibigan simula pagkabata. Paano kung kakausapin natin siya para pakalmayan siya?" Tanong ni Arnold. Gayunpaman, ang pangalawang elder ay isang taong may prinsipyo, kaya tumanggi siya, "Ikinalulungkot ko, maliban kay Mr. Gardner, walang makapasok sa silid ni Miss Gardner nang walang pahintulot niya." Nadismaya sina Arnold, Edward, at Louis. Siyempre, alam nila ang mga patakaran ng Peach Pavilion. Alam din nila na ang pangalawang matanda ay isang matigas at matigas ang puso. Lahat sila ay nadama na nakakalungkot na hindi nila magagamit ang gayong magandang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang relasyon ni Emma. Pinahinto sila sa pintuan ng hindi nasisira na pangalawang matanda. "Papasukin mo sila, sir." Sa sandaling ito, ang boses ni Emma ay nanggaling sa pavilion. Nagliwanag ang mga mata ni Arnold, Edward, at Louis sa mga sinabi. Sabay-sabay nilang sinabi sa pangalawang elder, "Narinig mo ba na pinapasok tayo ni Emma? Pwede mo ba kaming papasukin ngayon?" Kabanata 746. Sumimangot ang pangalawang matanda, ngunit hindi niya pinigilan sina Arnold, Edward, at Louis. Ayon sa mga alituntunin ng Peach Mansion, tanging si Leland at ang mga may pahintulot ni Emma ang maaaring makapasok sa lugar. Dahil pinayagan ni Emma sina Arnold, Edward, at Louis na pumasok, hindi sila napigilan ng pangalawang elder. Arnold, si Edward, at si Louis ay masayang pumasok sa Peach Pavilion. Pagdating nila sa hall sa second floor, nakita nila si Emma na nakaupo sa isang upuan.
Nang makita sila ni Emma, nagpakita siya ng matamis na ngiti at sinabing, "Arnold, Edward, at Louis, nandito ka na." Natigilan ang tatlong lalaki dahil ito ang unang pagkakataon na ngumiti si Emma ng napakatamis sa kanila. Ito ay nag-iwan sa kanila sa ilang sandali na nahuhumaling, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nang magkamalay na sila, hindi maipaliwanag ang saya. Hindi nila maiwasang magtaka, maaaring pagkatapos makita ang tunay na kulay ni Jeric, sa wakas ay natanto ni Emma kung gaano tayo kagaling. Agad silang sumagot, "Emma, nandito kami para makita ka. Ayos ka lang ba? Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari mong sabihin sa amin." Nakangiting sagot ni Emma, "Kahit na ako, nawala lahat nang makita ko kayo." Ang mga salitang ito ay nagpasigla kay Arnold, Edward, at Louis. Hindi nila inaasahan na ang pagdating nila ay magpapatingkad kay Emma. Ipinakita nito na napakahalaga nila sa kanya. "Natutuwa akong marinig iyon, Emma. Maaari akong pumunta araw-araw upang gugulin mo ang iyong araw-araw ng walang pag-aalala," sabi ni Arnold. Mabilis na sinabi ni na Edward at Louis, "Oo, oo, maaari tayong pumunta araw-araw." Bahagyang tumango si Emma at sinabing, "Iyan ay magiging mahusay." Sina Arnold, Edward, at Louis ay nalulula sa kaligayahan. Hindi nila inaasahan na papayagan sila ni Emma na pumunta araw-araw. Napakalaking karangalan sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumingin sa kanila si Emma at sinabing, "Medyo matagal na kayo rito. Bakit hindi ninyo ako tulungang tanggalin ang aking acupoints?" Nang marinig ito, napagtanto ni na Arnold, Edward, at Louis na si Emma ay tila nakaupo sa upuan na naninigas at hindi natural. Tindig. Nakatatak na pala ang acupoints niya. Gustong sipain ni na Arnold, Edward, at Louis ang kanilang mga sarili dahil sa hindi nila nahanap kanina. Kabanata 747. Pagkatapos, sumugod silang tatlo kay Emma. Gayunpaman, si Arnold ang unang lumapit sa kanya at naalis ang kanyang mga acupoints. Dahil dito ay hindi maipaliwanag ang pagkaluwag ni Emma. Tapos, bigla siyang nag-frost ng tingin. Naging sanhi ito ng pagkatulala ng tatlong lalaki. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagtaka sila. Naramdaman nila na may mali. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Emma sa kanyang upuan at malamig na sumigaw sa kanila. "Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Sinira mo ang pwesto ko. Ano bang balak mo? Umalis ka sa kanya." Tinuro niya ang hagdan at malamig na sumigaw. Natagpuan ni na Arnold, Edward, at Louis ang kanyang boses na napakagaan. Hindi nila inaasahan na ganoon kabilis magbago ang ugali ni Emma sa kanila. Ano ang mali? At hiniling pa niya na umalis sila doon. Ano ang ginawa nilang mali? Sa sandaling ito, kasabay ng pagbagso ng hangin, lumitaw ang pangalawang matanda sa bulwagan. Nang makita siya, sina Arnold, Edward, at Louis ay nagkaroon ng pag-iisip. Matalim ang tingin ng pangalawang matanda kina Arnold, Edward, at Louis. Pagkatapos, tumingin siya kay Emma at nagtanong, "Miss Gardner, anong nangyari?" Itinuro ni Emma ang tatlong kabataang lalaki at sinabing, "Nababastos nila ako. Bilasan mo at itapon mo sila." Si Arnold, Edward, at Louis ay namangha at nalito. Nagtataka sila kung bakit sinabi ni Emma na bastos sila sa kanya. Ang tinutukoy ba niya ay ang pag-unsiling ng kanyang acupoints? Pero hindi ba iyon ang gusto niyang gawin nila? Sa oras na ito, ang pangalawang matanda ay binaril ng nakakatakot na tingin kina Arnold, Edward, at Louis. Nagpadala ito ng lamig sa kanilang mga gulugod. "Mga Ginoo, gusto ba ninyong umalis ng mag-isa dito o itapon?" Nagbago ang mukha ng tatlong kabataang lalaki, at agad silang sumagot, "Aalis kaming mag-isa." Kabanata 748. Kasama niyan, Arnold, si Edward, at si Louis ay mabilis na umalis. Pagkaalis nila, sinabi ni Emma sa pangalawang elder, "Maaari ka ring umalis." Natural na napansin ng pangalawang matanda na ang kanyang acupoints ay na-insealed. Gayunpaman, nagkunwaring hindi niya iyon nakita at sinabing, "Oo, Miss Gardner." Sa anumang kaso, sina Arnold, Edward, at Louis ang nag-unscale sa acupoints ni Emma,
kaya kahit na gusto ni Leland na ituloy ito, wala itong kinalaman sa pangalawang matanda. Ito ang unang pagkakataon na sinira ng walang kinikilingan na pangalawang elder ang kanyang mga prinsipyo. Pagkatapos ay umalis na siya sa pavilion. Pagkaalis ng lahat, sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Emma. Sinadya niyang pasukin sina Arnold, Edward, at Louis para lang matulungan siya ng mga ito na tanggalin ang kanyang acupoints. Gusto niyang makita si Jeric nang palihim nang sumapit ang gabi. Kaya, sa katunayan, sina Arnold, Edward, at Louis ay nahulog sa kanyang bitag. Arnold, si Edward, at Louis ay umalis sa pitch pavilion kasama ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Nanlumos sila. Hindi nila akalain na magiging sobrang moody ni Emma na itaboy sila sa huli. Arnold, anong nangyari kanina? Tanong ni Edward kay Arnold na may pagtataka sa mukha. Hindi ba obvious? Ginamit tayo ni Emma, sagot ni Arnold. Biglang naintindihan ni Edward. Kaya pinapasok niya kami para lang maalis ang kanyang acupoints. Tumango si Arnold. Tama iyan. Tumingin si Louis kay Arnold at nagtanong, ginawa ba niya iyon dahil plano niyang iligtas si Jeric? Pwede naman. Hindi ba sinabi ng pangalawang matanda na galit pa rin si Emma sa kanyang ama dahil ipinakulong niya si Jeric? Sagot ni Arnold. Naningkit ang mga mata ni Louis. Malamang pupunta si Emma para iligtas si Jeric ngayong gabi. Nagningning sa puot at selos ang mga mata ni Arnold at Edward. Sa pag-aakalang ginamit sila ni Emma bilang mga pawn upang mabuksan ang kanyang mga acupoints at iligtas si Jeric, at na siya ay sumigaw ng walang pakundangan sa kanila na humihiling sa kanila na umalis, sila ay nagngangalit. Hindi sila nagalit kay Emma, kundi kay Jeric. Ang sisihin ay maling inilagay kay Jeric. Lumingalinga si Edward at nakitang walang ibang tao sa paligid, kaya't bumulong siya ng malakas, Arnold, kailangan nating patayin si Jeric. Sumagot si Arnold, oo, kailangan natin siyang patayin bago siya iligtas ni Emma ngayong gabi. Bakit hindi tayo pumunta sa likurang bundok at tingnan ngayon? Iminungkahi ni Louis. Tumango sina Arnold at Edward. Pagkatapos, tumungo silang tatlo sa likurang bundok. Hindi nagtagal, narating nila ang tulay patungo sa likurang bundok. Sa mga oras na ito, nakarinig sila ng mga yabag sa likuran nila, kaya napalingon sila at nakita nila ang isang lalaking nasa edad 50 na naglalakad palapit sa kanila. Ang matanda, na may bigot, ay may dalang kahon ng pagkain sa kanyang kamay. Nang makita si Arnold, Edward, at Louis, bahagyang yumuko ang matanda at sinabing, "Nice to meet you, sirs." Ikaw pala, Neil, the cook, saan ka pupunta? Nakangiting tanong ni Arnold sa matanda. Si Neil ay isang kusinero sa Peach Mansion, kaya nakuha niya ang palayaw na cook. Sina Arnold, Edward, at Louis lahat ay kilala siya. Mr. Pine, naghahatid ng pagkain ng Freem sa lalaking may apelyidong Agosta na inilagay sa kuweba sa likod ng bundok ngayon. Sagot ni Neil, the cook. Nang marinig ito, naunawaan ni Arnold, Edward, at Louis ang nangyayari. Nagpalitan sila ng tingin na may malamig na kislap sa kanilang mga mata. Pagkatapos, hinayla ni Arnold si Neil, the cook, sa isang tabi at bumulong sandali sa kanyang sasakyan. Walang malay na nagbago ang mukha ng kusinero. Tumingin siya kay Arnold at gulat na sinabi, ngunit itong si Agosta ay isang pangunahing bilanggo ni Mr. Gardner. Paano kung malaman ito ni Mr. Gardner pagkatapos kong maglagay ng isang bagay sa pagkain? Inilabas ni Arnold ang isang lumang libro sa kanyang bulsa. Sa pabalat ng aklat ay nakasulat ang 18 Swordsmanship Moves of Dragonspire. Inilagay niya ang libro sa mga palad ng kusinero at sinabing, Neil, alam kong matagal ka nang na-stock sa level ng first class Marty A list. Ang swordsmanship na ito ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa antas ng Master Marty A list. Tiningnan ni Neil, the cook, ang librong hawak niya, at puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ngunit paano kung malaman ito ni Mr. Gardner? May binulong ulit si Arnold sa tenga niya. Unti-unting nawala ang pagdududa sa mukha ng kusinero. Pagkatapos ay tumango siya kay Arnold at sinabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo.
Sumili ang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Arnold. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Neil, at sinabing, ang potion na ito ay transparent at lasa tulad ng tubig at maaaring matuno ang lahat ng kanyang martial arts. Ilagay ito sa kanyang pagkain at iwanan ang natitira sa kami. Kinuha ni Neil, the cook, ang maliit na bote at sumagot, "Oo, Mr. Pine. Pakihinti dito ang aking balita, mga ginoo." Tumango si Arnold, Edward, at Louis at tumayo sa harap ng tulay. Kabanata 749. Naglakad si Neil, the cook, sa tulay patungo sa likurang bundok kasama ang kahon ng pagkain. Pagkatapos, pumasok siya sa kuweba na binabantayan ng mga martialists. Huminto siya sa isang stone chamber. Nang mabuksan ang bakal na pinto ay pumasok siya dala ang pagkain. Sa loob ng silid, si Jerick, na kanina lang ay naghuhukay ng kanyang mga tenga gamit ang kanyang maliit na daliri, ay umupo muli na parang isang estatwa. Muli siyang nagpanggap na selyado na ang kanyang acupoints. Inilagay ni Neil the cook ang food box sa harap ni Jerick at binuksan ito. Bukod sa mga main course, mayroon ding sopas. Napatingin si Neil, the cook, kay Jerick at sinabing, "Bagaman bilanggo ka rito, mayroon ka pa ring mga tagapaglingkod na maglilingkod sa iyo. Inutusan ako ng Grand Elder na pakainin ka ng pagkain dahil hindi ka makagalaw ngayon." Pagkatapos nito, kinuha ng kusinero ang kahon ng pagkain at sinimulang pakainin si Jerick. Nilunok ni Jerick ang pagkain at sopas na pinakain sa kanya ng kusinira, na parang robot. Nang makitang halos naubos na ni Jerick ang lahat ng pagkain sa kahon, isinara ng kusinira ang kahon, kinuha ito, at lumabas ng silid na bato. Pagkatapos, muling nakalock ang bakal na pinto. Nang mawala na ang mga yapak ng kusinero, si Jerick, na nagkunwaring nagyelo ngayon, ay bumalik sa kanyang karaniwang paglilibang. Pagkatapos, sa isang sizzling sound, iniluwa niya ang lahat ng sabaw na katatapos lang niyang lumunok, na tumalsik sa dingding at umaagos pababa. Nakabalot pala siya ng sabaw ng anima niya sa tiyan. Pagkaalis ng kusinira, iniluwa sila ni Jerick. Alam ni Jerick na ang kusinero ay naglagay ng lason sa kanyang pagkain upang matuno ang kanyang martial arts. Sa kanyang God's eye, malinaw niyang nakita kung ano ang ginawa ni Arnold, Edward, at Louis sa Pitch Pavilion, kung paano nila sinuhulan si Neil, the cook, at binigyan siya ng lason, at kung paano inilagay ng kusinero ang lason sa kanyang sopas. Lumabas sa kuweba ang kusinero at tinungo ang tulay patungo sa Peach Mansion. Pagkatapos tumawid sa tulay, dumating siya sa Arnold, Edward, at Louis. Agad na tinanong siya nina Edward at Louis, "Kamusta na? Nagtagumpay ka ba?" Magalang na sumagot ang kusinero, "Oo, mga ginoo. Nilunok ng tambo ang sabaw na may lason. Kung hindi ako nagkakamali, wala na siyang malay at nawala ang lahat ng kanyang martial power." Nang marinig ito, mukhang masaya silang lahat sina Arnold, Edward, at Louis. "Neil, maganda ang ginawa mo. Dahil natapos ko na ang misyon, alis muna ako," sabi ng kusinira. Tumango si Arnold. "Okay. Sa susunod na darating ka, bibigyan kita ng isa pang libro tungkol sa espada." Napaiyak si Neil Cook. "Salamat, Mr. Pine." Si Arnold, Edward, at Louis ay lumagpas kay Neil, the cook, ng buong galek, patungo sa kuweba sa likurang bundok. Kabanata 750. Arnold. Sina Edward, at Louis ay tumawid sa tulay at pumasok sa yungib sa likurang bundok. Kilala sila ng mga martialists na nagbabantay sa pasukan ng kuweba. Ikinuyong nila ang kanilang mga kamao kina Arnold, Edward, at Louis at sinabing, "Pagbati, mga ginoo. Gusto naming pumasok at makita ang isang lalaki," sabi ni Arnold sa mga gwardya. Nagpalitan ng tingin ang mga guard. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay sumagot kay Arnold, "Mr. Pine, sino ang gusto mong makita?" "Jerick Agosta. Nabalitaan ko na siya ang pinuno ng Fenceville Dragon Sect at na siya ay pumunta sa Dragonspire Secret Realms at lumapit kay Emma upang kunin ang ikatlong volume ng Longevity Scripture. Siya ay isang kasuklam-suklam at walang hiyang tao.
Nagsinungaling siya kay Emma. Dapat natin siyang makita. Pinag-isipan ng gwardya ang kanyang mga sinabi, mukhang nag-aalangan. Tumingin sa kanya si Arnold at malamig na nagtanong, natatakot ka ba na pumasok tayo at iligtas si Jerick? Mabilis na ikanaway ng gwardya ang kanyang kamay at sinabing, hindi, hindi, hindi. Dahil gusto mo siyang makita, mangyaring pumasok. Sina Arnold, Edward, at Louis ay mga anak ng tatlong Realm Masters ng Dragonspire Secret Realms. Walang lakas ng loob na saktan sila ng mga gwardya. Bakas sa mukha nina Arnold, Edward, at Louis ang hitsura ng kasiyahan. Pagkatapos, pumasok sila sa kuweba nang hindi nagmamadali. Habang pinapanood silang pumasok, ang mga gwardya ay mukhang nalilito at nagtataka kung bakit nila gustong makita si Jerick. Dahil ba talagang sinubukan ni Jerick na mapalapit kay Emma? Gayunpaman, sila ay mga gwardya lamang at hindi makita kung ano ang nasa isip ng mga maharlikang iyon. Array. Nang makalapit sina Arnold, Edward, at Louis sa stone chamber ni Jerick, narinig agad nila ang sigaw ni Jerick sa sakit. Parang dinaranas siya ng matinding sakit. Nagningning ang mga mata nina Arnold, Edward, at Louis. Sa kanilang opinyon, ang mga hiyawa ni Jerick ay nagpakita na ang lason ay nagkaroon ng bisa. Pagkatapos, inabot ni Arnold, hinawakan ang bakal na kandado sa bakal na pinto, at marahang kinurot. Sa isang pagklik, nasira ang lock at nahulog sa lupa. Pagkatapos ay sinipa ni Arnold ang bakal na pinto ng malakas. Pagkatapos, nakita nila si Jerick na nakasimangot sa sakit sa ilalim ng madilim na liwanag. Pumasok sila sa silid na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Bueno, hindi ba ito si Mr. Agosta, na napakahusay 2 araw na nakalipas? Tumingin si Arnold kay Jerick at nginisyon. Tama ka. Naalala ko ang araw na iyon, pinatay niya ang ating mga espada, sabi ni Edward na may malamig na pagngisi. Humalaklak si Louis. Hindi ko akalain na magiging preso siya ng ganoon kaga. Napakalaking dagok sa kanya. Sayang at hindi ka mapoprotektahan ni Emma ngayon, Mr. Agosta. Nararamdaman mo ba ang matinding pananakit ng iyong tiyan na para bang sinasaksak ito ng kutsilyo? Sina Arnold, Edward, at Louis ay kumilos tulad ng mga mabangis na hayop na naglalahad ng kanilang mga pangil at nag-aagaw ng kanilang mga kukusa. Jerick. Tumingin si Jerick sa kanilang tatlo na may galit sa kanyang mga mata at nagtanong, naglagay ba kayo ng lason sa aking pagkain? Mas kampante pang tumawa sina Arnold, Edward, at Louis. Napakatalino mo, Mr. Agosta. Nalaman mo kaagad ang katotohanan, sabi ni Edward. Unfortunately, it's too late, Louis chimed in with a sarcastic voice. Nang marinig ito, napasigaw si Jerick sa sakit at galit, ikaw ah. Bigla, bago niya natapos ang kanyang mga salita, nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na sigaw. Nang marinig ang hiyawan, agad na pumasok ang mga gwardya sa labas ng kuweba. Mr. Pine, anong nangyari? Tanong ng leading guard kay Arnold. Mukhang may malubhang sakit siya, at inaatake siya nito ngayon, sagot ni Arnold. As if to cooperate with him, agad na tumili si Jerick na parang pasyente. Sa kanyang pagsigaw, patuloy na sinabi ni Arnold sa gwardya, tingnan mo, sumisigaw na naman siya, mukhang nasa napakakritikal na kalagayan niya ngayon. Mas mabuting magmadali ka at iulat ito sa Engrandi. Dito tayo mananatili at babantayan si Jerick. Pagkarinig nito, pumayag ang mga guard at mabilis na umalis. Pagkaalis nila, sina Arnold, Edward, at Louis ay nagtatagumpay sa kanilang mga mata. Pagkatapos, ang kanilang mga tingin ay bumagsak kay Jerick na may hindi maitatagong layuning pumatay. Arnold, ilayo na natin siya. Okay. Kailangan natin siyang patayin bago pa ito malaman ni Emma. Nagkasundo na silang tatlo. Lumakad sina Edward at Louis at hinawakan si Jerick bago lumabas. Sigaw ni Jerick, saan mo ako dadalhin? Ano ang gusto mo? Kinuha nina Arnold, Edward, at Louis si Jerick mula sa silid na bato at umalis sa kuweba. Pagkatapos, lumipad sila patungo sa lugar sa likod ng likurang bundok. Hindi nagtagal, dinala nilang tatlo si Jerick sa isang bangin. Ibinagsak nina Edward at Louis si Jerick sa lupa. Jerick,
Ang malalim na bangin sa likod mo ang magiging libingan mo, tumingin si Arnold kay Jeric at sinabi sa malamig na tono. Ang iyong kamatayan ay malapit na. Patuloy niya. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Arnold ang kanyang kanang palad, isang bola ng panloob na mana na kumukuha dito na parang kulog. Akmang hahampasin na ni Arnold ang palad na nagbabalak ihagi si Jeric sa bangin, narinig niya ang malamig na boses ng babae sa likuran niya. Tumigil ka, Arnold Pine. Nagulat si Arnold, Edward, at Louis nang marinig ang boses niya. Pagkatapos, nakita nila ang isang magandang babae na lumilipad at bumababa sa bangin. Ang kanyang damit at buhok ay lumipad sa hangin, at siya ay napakaganda na para bang isang diyosa ang dumating sa mundo. Ang magandang dalaga ay walang iba kundi si Emma. Tumingin siya kay Arnold na may galit na mga mata at nagtanong, ano ang gusto mo? Kung maglakas loob kang saktan si Jeric, hindi kita bibitawan. Nanlamig sa ere ang palad ni Arnold na sumusuntok kay Jeric. Siya, si Edward, at si Louis ay hindi inaasahan na magpapakita doon si Emma. Pumunta si Emma sa likurang bundok dahil talagang nag-aalala siya kay Jeric. Tumalon siya mula sa likurang bintana ng kanyang silid. Tiyak na alam ng pangalawang matanda na siya ay nakatakas. Pero pumikit siya dito. Sa unang pagkakataon, sinira ng taong walang kinikilingan ang kanyang mga prinsipyo. Napagpasyahan niyang si Arnold, Edward, at Louis ang sisihin sa pagtanggal ng mga akya points ni Emma. Nagpapasalamat din si Emma sa kabaitan ng pangalawang elder. Nagmamadali siyang pumunta sa kuweba sa likurang bundok, ngunit hindi niya nakita si Jeric doon. Sa sobrang pananabik niya ay agad siyang umalis at nagsimulang maghanap sa paligid ng bundok. Sa huli, natagpuan niya sina Arnold, Edward, Louis, at Jeric sa bangin sa likod ng bundok. Nakita niyang nakataas ang palad ni Arnold, malinaw na balak patayin si Jeric. Agad siyang sumigaw para pigilan sila at lumipad para tulungan si Jeric. Tumingin si Arnold kay Emma at sinabing, kaaway natin siya. Gusto niyang nakawin ang ikatlong tomo ng longevity scripture. Wala siyang pakinabang. Bakit mo siya pinuprotektahan? Huwag kang mahulog sa bitag niya. Hayaan mo akong patayin siya para mawala ang salot sa ating sekta. Gayunpaman, agad na lumipad si Emma papunta kay Jeric at pinagtanggol siya sa likod niya na parang pinuprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinalabas ang kanyang aura, tumingin si Emma kay Arnold at sinabi sa isang babaalang tono, Arnold, hawakan mo siya, I dare you. At papatayin kita. Ang kanyang matigas na tono at matalim na titig ay natakot kay Arnold. Mukha siyang lalabanan ng mga ito sa kabayaran ng sarili niyang buhay. Nagulat sina Arnold, Edward, at Louis. Ang kanilang mga aura ay hamina ng husto. Nang makitang natahimik sila, tumingin si Emma kay Jeric. Ang masamang ekspresyon ng mukha niya ay agad na napalitan ng malambing. Huwag kang mag-alala, Jeric. Hindi ako papayag na may saktan ka maliban kung papatayin nila ako. Sinabi niya iyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Jeric ang nagpagaling sa kanyang karamdaman at nagligtas ng kanyang buhay, na nag-alis ng banta ng kamatayan sa kanyang buhay. Sa makatuwid, kailangan niyang iligtas si Jeric ngayon. Hindi inaasahan ni Jeric na si Emma, ang anak na babae ng Realm A Master, ay magkaaway kina Arnold, Edward, at Louis, para sa kanyang kapakanan. Masasabi niyang mahal na mahal siya nito. Tila sulit na iligtas siya. Siya ay napakaganda bilang isang diyosa at handang gawin ang lahat para sa kanya. Tumango si Jeric sa kanya. Sa oras na ito, yumuko si Emma upang tulungang tumayo si Jeric at ipinulupot ang isang braso nito sa balikat nito. Itinaas niya ang isang braso. Nakapalibot sa kanyang baywang. Pagkatapos, sinubukan niyang umalis kasama si Jeric. Nakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Emma kina Jeric, Arnold, Edward, at Louis ay halos mawalan ng kontrol sa kanilang selos. Emma, sisirain mo ba talaga ang reputasyon mo para sa isang kaaway natin? Napatingin si Arnold sa kanya at nagtanong ng may sama ng loob. Si Edward, Louis, at lahat ay gwapo at napakahusay. Hindi niya maintindihan kung bakit sila matatalo kay Jeric.
Bukod pa rito, sila ay mga anak ng mga Panginoon ng kaharian ng mga Martial Kings, habang si Jerick ay isa lamang nobody. Bilang isang pinuno lamang ng Fenceville Dragon Sect, si Jerick ay walang kalaban-laban para sa kanila. Sa makatuwid, talagang ayaw ni Arnold na matalo kay Jerick. Kay Emma, biglang naging matalim at nagyelo ang mga mata ni Arnold habang nakatingin kay Arnold na para bang gusto niya itong patayin. Kung maglakas loob kang pigilan ako, papatayin kita. Napakalamig ng boses niya kaya namangha si Arnold. Bakas sa mukha niya ang takot. Si Emma ay anak ng master ng Peach Realm kung saan nakatira si Arnold. Ang pagtatangka ni Aaron na pigilan siya ay isang tahasang pagkilos ng pagkakasala sa babaeng punong abala. Bilang karagdagan, si Emma ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa Dragonspire Secret Realms. Lahat ng tao sa rehiyon ay naghangad at iginagalang siya. Siya ang apple ng mata ng lahat. Kaya naman, kahit na anak ng isang Realm Master, hindi naglakas loob si Arnold na masamain siya. Dahil dito, pinanood na lang nina Arnold, Edward, at Louis ang pag-alis ni Emma kasama si Jerick, hawak ang huli sa kanyang mga